Kung okay lang po ba for a while, wag muna natin pag-usapan ng project forward kasi yung mga tao medyo nagugulat at nabibigla. Nakalimutan ko po na magpakilala, ako po si Angel and you can call me anytime. Ako po ay nurse by profession at naging staff nurse po ako dati sa isang malaking hospital sa Quezon City. Ang background ko po talaga naging dialysis nurse po ako at nakakapag-handle po kami ng patients sa general, private at critical care o sa ICU providing dialysis treatments sa patients with renal problems. Hanggang sa nagkaroon po ako ng boyfriend at doon ko po na-realize na kulang pala ang sahod para sa pang-araw-araw. Nagpapadala ka sa magulang, tutulong sa kapatid at mag-abot ka pa o mag-share ng gastos sa kasintahan mo. So sabi ko kapos, not to offend anyone who is doing nursing service, kaya nga lang in my case, kulang po ang pera. So panay ang on-call ko at overtime. Dumating sa point isa na ako sa highest paid nurse sa ospital na pinapasukan ko pero lagi pa rin kapos at hikahos. Para medyo makaluwag-luwag, sinubukan ko ang referral ng isa sa mga pasyente namin at nag-private duty nurse po ako sa isang samahan ng PDN dito sa Metro Manila. So nag-PDN po ako, dumami ang connections at kakilala. Tapos nagpalipat-lipat sa iba't ibang sikat na personalidad at sa mga negosyante na may mga kamag-anak na nangangailangan ng medical attention. Mas sikat, mas critical ang case, mas maraming contraptions, higit na mas maganda ang monthly compensation. At ito na ngayon ang story. Did you know na after presentation, after ng ganito, nung ako yung naupo dyan, wala po akong naintindihan. In fact, sinisipa at tinatadyakan ko na po yung nag-imbita sa akin. Pare, matagal pa ba yan? Alam ko na yan. Gumaganon po ako. Now, ano po ang ginagawa ko sa harapan nyo? Simple lang po. When we are asked, sino ang gustong magkabahay, lupa, kotse savings and all that? Siyempre nagtaasan sila ng mga kamay, palingon-lingon pa ako sa likod. Sabi ko nakakahiya pag di ako nakisama. Kaya nagtaas na rin ako ng kamay. But deep inside sa totoo lang, gusto ko rin yan. Tama ba? Pero ang main reason bakit ako nasa harap ninyo dahil sa sinabi ng speaker na sino daw ang nakakaipon ng 10,000 per month. If you remember PDN po ako, malaki po ang sweldo pero ang katotohanan niyan, mahirap pong ipunin ang 10,000 galing sa sahod. Yan po ang totoo dyan. Gumaganda ang sahod ko kaya lang, gumaganda din ang gastos ko. Dati po pa jeep-jeep lang nung gumanda sahod ko. UV Express na, nung gumanda pa ulit, pa-taxi-taxi na ako. Kahit cellphone gumaganda. Please excuse my thoughts, pero medyo mayabang po ako na sabay ko. From now on, magsisimula na ako mag-ipon kasi from now on, I'd like to plan my life well. Okay, from now on, I'll save 10,000 per month kasi I have a good salary, so I'll start saving. Kaya lang nung na-compute niya, 10,000 per month times 12 months. Kahit pala mag-ipon ako. If I will start saving now, ngayong year 2024, ang maiipon ko lang pala is 120,000 per year. Mind you, this is not bad at all. Alam niyo kung bakit? Mahirap kasi talaga mag-ipon ng pera. You know what is going to be bad? Magkakaroon po ako ng paniniwala na kapag masipag at matyaga asenso ka sa buhay. Naturally, itutuloy ko siya for the next 10 years of my life. Ang natakot po ako sa year 2034, ang maipon ko lang pala ay 1.2 million. Kulang pa pambili ng brand new na kotse sa year 2034. After seeing the figures, saka nagbukas ang isip ko at sinabi ko na sige nga paliwanag mo ulit. Kasi nga po kapatid, ganito lang po kasimple yan. Kilala niyo po ba si Tiger Woods, magaling na golfer? Pwede po ba tayo turuan ni Tiger Woods mag-swimming? Si Michael Jordan ba na magaling mag-basketball? Pwede ba tayo turuan mag-bilyar? Alam niyo, simple lang po gusto ko sabihin sa inyo. Bagay na hindi nila alam. Naturally, hindi nila kayang ituro. And mind you, paano ka tuturuan ng nanay at tatay mo mag-business kung hindi sila negosyante? Kaya doon na po sa akin lumilinaw isa-isa. Now to make the long story short, gusto nyo bang yumaman? Ito po ang sikreto. Did you know that in your lifetime, bago ka kunin ni Lord maghahanap at maghahanap ka ng negosyo? Minsan bata pala maghahanap na, minsan binata pa lang, minsan may anak na, minsan mayapo na. Pero the thing is, bago ka kunin ni Lord maghahanap at mahanap ka ng mas mabilis na paraan para makuha ang mga pangarap at gusto mo sa buhay, maghahanap ka ng business na papasukin mo. So what is important is, you come up with your business. Lakasan mo ang loob mo at huwag kang kabahan. Because the skills, knowledge, and values that you need for you to come up with your business is, you're gonna learn it along the way.
Ang importante, makapag-start ka with your own business as soon as possible. Am I talking with sense? Huwag niyo muna isipin ang puhunan. Ang number one na requirement kung gusto mo umasenso, mag-business ka. Agree? So, agree tayo doon. Number two, doon sa mga hindi graduate, doon sa mga nagtatrabaho na nalalabuan sa pinapasukan nila, ito ang sikreto, hindi project forward. Magtayo ka ng restaurant kasi di tatanungin ng SEC kung ano ang tinapos mo. Na huwag mong intindihin ang puhunan kasi madali lang po yun pag alam mo ang principles. Because you can get many investors. Basta tama ang concept and system mo. Then this is how it goes. Magtayo ka ng restaurant dahil wala kang alam sa restaurant. The very first thing you need to do is kumuha ka ng magaling na cook. Magtatrabaho ang magaling na cook ang yayaman ikaw. Now you may tell me, hindi naman ako graduate, di ako magaling, mahiyain ako. Kumuha ka ng HR management graduate or if you like business ad graduate, mag-aaral ng logistics, mag-aaral ng profit margin, mag-aaral ng lahat-lahat. Tapos gawin mong manager, magtatrabaho, magsisipag. Kahit 30,000 ang ipunin niya sa sweldo buwan-buwan, 3.6 million lang siya, in 10 years time ang yayaman pa rin, ikaw. Siyempre, wala ka pa rin alam. Kuha ka ng magaling na accountant, magbibilang ng pera kahit kailan di naman magiging kanya. Tama? First timer, alam ko na nasa isip nyo. Parang maganda kaya lang, nakakatakot baka hindi ako kumita. Nakakatakot baka wala akong ma-invite, baka yung na-invite di sumali, tama ba? Eto tanong ko sa inyo, saan ka nakakita ng negosyanteng magbubukas ng negosyo? Ang unang inisip paano malugi. Saan ka nakakita estudyante nag-enroll? Ang unang inisip paano bumagsak. Let me say this, did you know na buti na lang may project forward? Kasi ito na po ang pinaka-moral, pinaka-ethical, pinaka-makadiyos at pinaka-magandang negosyo po sa balat ng lupa itong project forward na ito. Pare recruit yan, alam mo ba na yes, this is about recruiting people. Darating ang panahon magbi-business ka at darating ang panahon magre-recruit ka din. Kung ayaw mo ng recruitment, bakit ka nagpapa-recruit sa boss mo? Kaya lang pare-parang ang mga tao dito para mga inuuto. And did you know na part of managing people is kapag ang cook mo masakit ang tiyan, utuin mo rin yan? Tabs lang yan, trabaho tayo dito. Naku boss, linggo bukas, trabaho tayo dyan. Marami tayong clients. In short, part of management is you motivate them. Dito sa Project Forward, what is happening is we motivate them. We motivate people. Kaya lang bakit siya moral, ethical, makadiyos dahil sa katotohanan na hindi ka yayaman sa Project Forward kapag hindi mo muna tinulungan yung mga tao mo na sinasabi nilang inuuto. Yun ang totoo dyan. Ngayon, what is the issue? Bakit hindi makasali ang tao? Bakit? Yung halagang 11,698. Pare, eto ang statistics. 98% ng dinala sa office, magugulat ka walang 11,698. Dinala po ako sa Project Forward Private Nurse, ako sa isang kilalang personalidad, pero 11,698, wala ako niyan. I'll give you reasons bakit walang 11,698. Ang malaking katotohanan po, mahirap talaga ang buhay ngayon, kahit pa masipag at matyaga ka. Hindi naman po sa nene-negative ko kayo, pero next year po, malamang sa malamang, mas mahirap ang buhay kung wala kang gagawin. Pero ito po ang masasabi ko sa inyo, another wisdom that I wish to share. Paglabas po ng pintuan na ito, wag muna natin pag-usapan ang Project Forward. Ito po ang dapat ninyong maintindihan. Pag uwi nyo sa bahay nyo, you need to understand na walang ibang tutulong sa inyo sa sitwasyon ng buhay natin, kundi tayo. Sarili lang din natin. At ang sa akin, just be careful to the beliefs that you carry. Kasi ang set of beliefs na nakuha natin sa ating mga nanay at tatay. Hindi magsipag ka lang, magtiyaga ka lang, asenso ka rin. Ako na po ang magsasabi sa inyo na if you're gonna consider this, ito po ay sure na sure walang mintis ito pong bagay na nakikita nyo, sigurado ko pampayaman po ito. Yan naman po talaga is just a matter of kung gusto nyo talaga. Those people na walang 11,698, lalo na sa mga may trabaho, ito pakinggan mo, kalimutan mo, Project Forward. Mamayang gabi, I suppose nagdadasal ka? Tanungin mo lang sarili mo mamayang gabi, year 2024 na, ano nangyari sa buhay mo nung year 2022? 2 taon kang masipag at matyaga. Bakit 11,698 lang, wala ka pa? Alam mo kung ano mangyayari. If you do not realize that, ang mangyayari, bukas gigising ka, papasok ka, uuwi ka. I promise you, di ka magutom. You will get by. Kakain ng 3 beses sa isang araw kasi may hanap buhay ka.
Mind you, kahit hindi ka magtrabaho, ang year 2026 darating kapag inulit mo lang ang ginagawa mo for so long a time. 2 years from now, malamang problema mo pa rin yang 11,698 na yan. You only need to see that. Ang issue ko sino nga ang dadalhin ko mga wala nga silang pera. Yun yung sinasabi ko na in this business or when you invite friends over, ang iniisip agad benta, hindi po siya ganon. Pwede po ba mag-suggest lang ako, kaya po yung dito dinala. Kaya tayo magdadala ng maraming tao. Alam mo kung bakit? Kasi di po ako Diyos, hindi po kami Diyos para sabihin na yung dadalhin walang pera, hindi gagawa ng paraan. Kasi negosyo po ito. If I may naisama na taga-Persians po dito, dating tambay sa may riles ng tren. Pinilit-pilit isama pero ang hirap dalhin sa opisina kaya pinangakuan ng kung ano-ano ng barkada. Nadalasalsin at naintindihan ng sistema. Walang pera pero may pangarap. Gumawa ng paraan at nakasali kahit pa problema niya ultimong pamasahe. Fast forward, after 5 months, nakabili ng executive luxury car na Chrysler 300C, Ford Everest at nakabili ng malaking bahay sa Quezon City. Ngayon, kumikita ng 6 to 7 digits a month. Na-interview sa Rated K at ngayon ay nagsisilbing inspirasyon sa mga kabataang nawawalan ng pag-asa sa buhay. Allow me, meron pong napaupo dito mula sa Red Lions, dating messenger, na abutan lang flyers sa labas kasi naghahanap ng bagong trabaho, umupo sa seminar at nakinig. Wala namang ipon pero nakasali gamit ang cash advance sa pinapasukang kumpanya. After 6 months nakabili ng BMW, ngayon nangungulekta ng magagagarang sports car tulad ng Audi R8, Chevy Camaro at ngayon may malaking bahay sa Pasig, kondo sa Tagaytay at marami pang naipundar na mga properties. May naisama rin dito taga-Persians, kinulit ng kaibigan niya sa trabaho. Nagdo-double job para lang may taguyod ang pamilya. Nung nakita ang negosyo wala ding ipon pero nakasali dahil ipinanggutang sa kamag-anak. To cut the chase, after 5 months nakabili ng BMW Z4 top-down, Ford Explorer, Land Cruiser, at ngayon nakatira sa ubod ng laking bahay sa isang exclusive subdivision sa Antipolo. Meron po dito dinala taga-Scorpions, dating security guard. Wala ding pera, ang ginawa nagpaalam sa kapatid, sinangla yung alahas ng kapatid niya, kesa naman daw malungkot sa bahay kasi nag-iisa at baka daw mawala. Pinagbakasyon niya muna sa Cebuana, may kasama na siya. Binabantayan pa ng security guard, kaya nakasali. Walang kakilala si taga Palawan, namigay lang ng flyers sa labas ng office. Madalas sinasabi niya sa invite niya, pasok ka maganda yan. Pasok ka wala namang mawawala, dati ka namang wala. Pasok ka na lang. Pasok. 7 months naka Honda Civic yun. Fast forward, ngayon nagdadrive ng R8, Hummer at may malaking bahay sa Cainta at resort sa Batangas. Dalawa lang po ang masasabi ko ngayon, it's either you grab this or not. Kung hindi ka sasali, ano plano mo sa buhay mo? Please plan it well because you know why? God's greatest gift to us is this thing called life. Hindi po totoo na hindi importante ang pera kasi ang importante masaya ka. Paano ka sasaya wala kang pera? Did you know that money affects your social life, married life, spiritual life? Money even affects your religious life. Di po natin dino-Diyos ang pera, pero kailangan natin yan so that we can tell the world that God is good, kasi ang dami nating blessings. Guys, mga first-timers, kapag di kayo sasali, okay lang please understand ang tinanggihan ninyo business lang. It might not be the right time for you yet, but ang sa akin lang, kapag hindi ka sasali, huwag ka mag-alala, magkaibigan pa rin, kaya lang bukas maghahanap kami ng iba. Kasi ganun lang siya kasimple. When you come up with a business, hindi lahat ng papasok sa restaurant mo, kakain. Pangalawa, kapag hindi ka sasali, okay lang ba na humiling kami sa'yo? Hiling na lang, sama nyo naman kami sa dasal nyo, because we really need that. We badly need your prayers. Sabihin mo kay Lord, may nag-imbita sa akin sa Project Forward. Sana hindi yumaman yun, sana hindi magkakotse yun. You know why? Kapag nabago ang buhay niyan, 1, 2, 3 years from now, mamamatay ka sa inggit yan. A lot of people will tell me, teka muna pag-iisipan ko, kapatid kahit isang taon ka pa mag-isip, di ka kikita kakaisip. Yung mga members, pag sumali ba sila, tutulungan ba natin sila? Yes, siyempre script na naman yun, isisigaw pa sa tenga mo. Alam mo kung ano yung malaking tulong, hindi yung papautangin ka. We don't do that. Yes, I can easily spare several 11,698 for all you guys, but we want you to get values of a businessman. Ang una namin na gustong ituro is the values. Ang unang values na yan ay lahat ng negosyante sumusugal kung 11,698
takot kang sumugal, paano na lang yung 10 million? We want you to get the values, but rather ano yung tulong namin. Eto, pag may gusto kang pakitaan ng business, you can call us, you text us, we will do the service for you. Kasama yan sa binayaran nyo. Malinaw ba yun? And mind you, hindi po ito bukas mayaman. Dito po nabago din ang buhay namin. Dati po nag-apartment lang kami ng kapatid ko. Ngayon po may pinapaupahang condo unit. Nakalima na rin po akong kotse. Pero ang maganda po niyan, binayaran ko po yung mga yan ng cash. Sa ngayon, nakatira na po kami sa exclusive condo malapit sa kabisera ng Quezon City for easy mobility. At napapatakbo ng 2 coffee shop business habang sabay na pinapalaki ang Project Forward. Ang sakin, wag niyo na po kami kumbinsihin na wala kayong pera. Kapatid, wag na natin pag-usapan kung walang pera. Pero kahit anong sabihin niyo, hindi kami maniniwala na di kayang gawa ng paraan yan. Business po ito. Alam mo kung ano ang problema, wala kang 11,698 pero pag birthday nangungutang ka para may panghanda ka. Ako, I'm not encouraging you to get loans, but what I'm just trying to say is, yun po kasi ang galawan ng mga negosyante. Pwede silang mangutang kasi pang negosyo naman at kikitain naman. Kapatid, marami namang choices sa labas pero ito po ang pinakamabilis, hindi man siya madali, pero ito po ang pinakamabilis para sa pagkuha ng pangarap. Kontakin mo na at tawagan ang nag-send sa'yo ng video na ito at magtulungan tayong abutin ang mga pangarap natin sa buhay habang tumutulong tayo sa kapwa. May God bless us all. Thank you po. See you on the other side.